Ang mabuting balita, the gospel of our Lord according to Matthew, St. Matthew chapter 28. Simula po sa verse 18 hanggang sa verse 20. Ulitin ko po ang mabuting balita o the gospel, the good news according to St. Matthew chapter 28 verse 18 to 20. Ganito ang sinasabi. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, persuading and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Purihin natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mga kapatid, ang ating pong pinaka-highlights, ang ating pong hinihintay ng celebration of our 30th anniversary of Macau chapter this coming Sunday, the next Sunday na darating na po yan. Yan po ay February 11, mag-start po ang program natin ng about 11. Yung start ng program po na yun, diretso na po yun, misa kagad, celebration of the Mass. Po, kaya let us join together hanggat maaari para hindi tayo makadistract sa misa ay maglaan tayo ng oras na medyo advance, ika nga, about siguro 10:30, dapat mga 10 to 10:30, nandun na po kayo para pag-start ng misa, hindi po tayo maka-distractan po. Ang hirap po yung pag-i-start tayo ng misa tapos ang daming naglalakad at pagkatapos ang daming naghahanap ng upuan. Nakakahiya po yun mga kapatid. Kasi ang program natin ay mag-i-start agad sa misa. So, one more thing is, gawa kayo ng prayer request ninyo ng ito. Supposed to be dahil 30 na tayo, dami na, 30 gagawin natin. Baka pag nag-umpisa kayo magsulat, dumating na yung anniversary, hindi pa kayo tapos mag-isip ng susulat. Kaya 7 na lang na. 7 na lang, ibig sabihin, yung pinaka-perfect number. Ilagay, isulat po ninyo sa prayer request ninyo yung mga bagay na hinihingi at dinadalangin nyo sa Panginoon na nadidelay. Unahin nyo yung mga nadidelay. At syempre, kasama nyo na rin yung mga important kung yan kayo sa part ng trabaho ninyo. And the last is, syempre, yung the salvation of our loved ones. Kasi hindi lang naman nais ng Diyos na tayo ang pagpalain, makakilala at maligtas at mabago. Hangad din ng Panginoon, mas desire niya po yun, yung mga tao hindi siya lubusang tinatanggap at kilala, mga kapatid. Mas ano yun sa Panginoon, mas mahalaga yun sa Kanya. Hindi lang tayo, kung tayo po ay mahal ng Diyos, mas ay mahal po sila ng Diyos dahil sila po ang hinahanap ng Panginoon dahil tayo lahat ay natagpuan na. Amen? At yung gusto kong mag-share sa anniversary natin ay ibigay niyo na po yung pangalan sa isa sa mga member natin sa council. Ibigay niyo po yung pangalan at pagkatapos kung meron po kayong time, kayo po ay lumapit sa akin para mag-brief po kayo kung paano po mag-share. Para ilalagay po natin ng may direction po yung pag-share po ninyo para hindi po kayo malito o mataranta po. Lapit lang po kayo sa akin. Sana po nagkaroon kayo ng time po sa gustong pagpatuloy. In fact, yung program natin yung Stop with
So, ano po yung ating nararamdaman ngayon? We have a mixed emotion. Ano po? Mixed po ang mga feeling po natin. But if we believe in the Lord na sa lahat ng nangyari sa gawain ng Panginoon since the beginning, may dumating, may umalis, may dumating, may nawala, meron na natili, mga kapatid. Since then, or from the beginning of this gawain ng Panginoon, hindi man natin nakilala o nakikita na yung mga nakikita pa yung mga unang-una pang mga tinawag at pinili ng Panginoon. But ang gawain ng Panginoon ay nandito pa rin. Amen? Okay, at ibig sabihin po niyan, maliban na ang Diyos ang nagtayo ng bahay. Or sabi ng awit 127, unless the Lord builds the house, the labor of man is in vain. Maliban daw ang Diyos. O kung hindi ang Diyos ang magtayo ng isang tahanan, isang negosyo, isang komunidad, organisasyon o grupo, ay baliwala yung pagpapagal o ginawa ng tao. Kasi pag sa Diyos galing, mga kapatid, ito po ay mananatili. Pag sa tao galing, pwede lang tumagal pero hindi po pwedeng manatili. Isipin nyo, ang buhay na lang po natin, hindi po natin hawak. So, hindi siya mananatili. Pero ang Diyos, lahat ng kanyang galing sa Kanya, na Kanya pong itinatayo ay nananatili, mga kapatid. Amen? Lilipas ang henerasyon ng mga henerasyon, lilipas ang mga technologies, lilipas ang mga sikat at mahuhusay na magagaling ng mga tao, ang mga kasaysayan, matatapunan, mapapatungan ng panibagong talaan ng mga mahuhusay, magagaling, pero there is only one who will never pass away and who will remains forever. Walang iba kundi ang Diyos na nagtayo ng Macau chapter. Amen? Palakpakan natin yung natin. Okay, at this time, hindi po ako magtutok ng sa blessing lamang, hindi lang po sa mga about sufferings, trials, o hindi lamang po sa mga protection, mga kung ano pang patnubay, gabay. At this time, ang isi-share ko po sa inyo is God's heart for evangelism. Nung last Tuesday, yan po ang sinare ko doon sa pastoral. Pero at this time, parang part 2 po ito in a different approach o different theme. Pero isa lang po ang title ko. Iba naman po ito doon sa tinoko. Pero bibigyan ko rin po ng introduction kung ano po ang ibig sabihin ng evangelism. Yung salitang evangelism, ay parang matulad lang po yan ng isang palayaw, ng isang tao, pangalan ng tao ng Evangeline. Meron po bang pangalan dito, Evangeline? O Angeline? Meron po bang Angeline, Evangeline? Palagay uling, marami. So, or the word angel. Kita nyo yung mga, dyan nakakunin yan sa salitang evangelism. Evangeline, Angeline, at saka angel. Ano po? Bakit ko po sinabing God's heart, puso ng Diyos para sa evangelism? Mga kapatid. Kasi, maraming bagay dito sa mundong ito na napakahalaga, napaka-importante. Marami. Kahit sa buhay natin, may mga bagay na mga importante sa buhay natin. Siguro, yung pamilya natin, trabaho natin, health natin, o yung mga gamit natin na binili natin na mahal ang value, mga kapatid. That's why binibigyan natin ang halaga o importante. Sa Diyos, maraming bagay na mahalaga sa Kanya. Pero, ang isa sa pinakamahalaga sa maraming iyon ay walang iba kundi ang isang tao na layo o naligaw. Lost. Those who are lost. Wala nang ibang mahalaga sa Diyos kundi ang isang taong naligaw at napalayo sa Kanya, mga kapatid. Wala nang iba. Kung
ang mundo, bakit tayo nabubuhay, bakit tayo humihinga. Sa Kanya galing because God created everything. So kung sa Kanya lahat at galing at lahat sa Kanya, lahat na nandito, hindi naman yun mahalaga sa Kanya. Ang pinakamahalaga sa Kanya ay yung tao. Doon sa awit chapter 8, Psalms chapter 8, yung sinasabi doon, sino ang tao na iyong pinagmumulan ng alaga o pag-ibig o pansin? Who is the man that you care for? At ang sabi doon, naalala niyo yung kinakanta natin, salamat, salamat, o Jesus sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin kundi ang tulad mo. Kung pagmamasdan niya daw, ang aking pagmamasdan, ang kalangitan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo at inalagaan. Napansin po ninyo? When God created everything here on earth, sino po ang binigyan niya ng pansin at pinahalagahan? Not the angels, not the animals, but the men, ang tao. So, special tayo sa Kanya. Because in everything that God created is, we are the masterpiece, the special one to the Lord. Kaya pwede mo nang kalabitin, bago tayo patuloy, kalabitin mo, katabi mo, sabihin mo sa Kanya, special ka sa Kanya. Yes, special. Sana laging nakakabit yan sa isip natin, sa puso natin, kahit saan tayo pumunta, kahit saan tayo maglakad, kahit ano pa ang nangyayari sa buhay natin, hindi matatanggal yun. Kasi sabi ng awit, pinili mo ako at inalagaan. No? Sabi niya, ang iyong dahilan kung bakit mo ako pinili at inalagaan. Special tayo sa Kanya. Kaya napakahalaga natin sa Panginoon. Lalo na kung tayo po ay napalayo at naligaw. Yan po ang gusto kong sabihin. Another one, sabi po ng Luke chapter 18, verse 4 and 6. Kung meron daw isang tao na meron isang daang tupa, o shepherd, pastor na may isang daang tupa, noon kasi, pag ikaw ang trabaho ng shepherd, meron kang inaalagaan na 100 na sheep. At anong gagawin niya pag nawala ang isa? One of them gets lost. What will he do? Anong gagawin niya? Would he leave the 99 others in the wilderness and goes to search for the one that is lost until he finds it? Magtataka po tayo dyan sa sinabi ni Jesus. Hahanapin niya yung isang nawawala at iiwan niya yung 99 na nandoon sa piling niya. Why he worried to find the one and yet there are so many left there, 99? Eh kung kayo po may mga gamit, halimbawa, 100 ang blouse mo, isa lang nawala. Sisimangon ka, mag-aalala ka sa 100 ang blouse mo, isa lang nawala. Siyempre, ang feelings mo yun, isa lang naman yun. Pero sa Diyos kasi, hindi mahalaga ang marami, mahalaga ang isa. That's how God values so important to Him. And then, sabi niya doon, and when He found it, hindi siya titigil eh. Hanggang di niya makita. And when He found it, pag natagpuan niya na ito, bubuhatin niya ito at pagkatapos dadalhin pabalik sa kanyang tirahan tahanan. At pagkatapos, magsasaya siya, i-invite niya pa ang kanyang mga kaibigan at sasabihin, magsaya tayo, let us rejoice. Magpapa-burger ako, magpapa-spaghetti ako dahil natagpuan ko ang nawawala kong tupa. Imagine, ang nagpapasaya pala sa Diyos ay yung mga taong ligaw na natatagpuan. The question is, in this introduction is, gusto mong mapasaya ang Diyos? Pag napasaya mo ang Diyos, yung
ibig sabihin po niyan, date, makikipag-date ka kay Lord. Amen. Bago ka makipag-date sa iba, si Lord muna ang i-date mo. Amen. Bakit? Kasi yan ay pagpapasaya sa Panginoon. Now, let me go on mga kapatid para mahabol po natin ito. Ang evangelism is lompat ka ba? Lompat? Wala. Ang evangelism, what is evangelism? Evangelism is ay galing sa salitang Hebreo o Griego, nang ibig sabihin ay eugenizo. Ang pronunciation po niyan is euangelizo. Yan po ang ibig sabihin niyan. Galing diyan sa salitang Greek word na eugenizo o euangelizo ang pag-pronounce mga kapatid. Ang ibig sabihin niyan, evangelism is announcing good news. Announcing good news. You means good and angel means message. Nakakakuha niyo po ba? Nasusundan niyo po ako? You means good and angel means message. Or to announce the good news. To announce good news or the good message. So, ibig sabihin pala, ang evangelism is pagpapahayag, pagsasabi ng mabuting balita. Dahil hindi po lahat ng naririnig natin sa social media, television, sa mga TV or etc. ay good news. Meron ba kayong nakikita o napapanood sa mga programa, sa mga television na merong program na nagsasabi ng good news? Yung mga balita na pinapanood natin tulad sa GMA, sa ABS-CBN, at saka iba pang station, CNN, sa abroad, etc., Al Jazeera, o kahit sa Europe, o BBC, wala naman pong mga programs na nagsasabi ng good news. Ang lahat po ay about politics, showbiz, business, even sports. And now, sasabihin ng mga newscaster, and now let us go to the world of sport, the world of showbiz, the world of business, the world of politics. Walang nagsasabi na, and now let us go to good news. Wala. So, bawat tao ay hindi nakakarinig ng good news. At sa katunayan, mas madali pang, mas ginagiliwan pang marinig yung mga salita o mga pinag-uusapan na tungkol sa movie, politics, at saka sa mga showbiz. Yun pa ang mas madali at nakakagiliw, nakaka-entertain. Hindi po sila nagsasawa. But when it comes to hearing the good news, naku po, marami po madaling magsawa at hindi tumatanggap at nakikinig. Baliktad ang mundo, di ba? Bumaliktad ang mundo. Kung ano ang mabuti, hindi binibigyan ng pansin at halaga. Kung ano ang pangit at masama, doon nakatutok at yun ang binibigyan ng pansin at halaga. Evangelism is announcing good news. From the word eugenizo means to announce good news. Good news. Napansin nyo dyan, kasama yung salitang angel. Now, let us turn to Luke chapter 2 verse 10. But the angel said to them, nang ipinanganak ang Panginoong Jesus, sino po ang nag-announce ng good news? Angel. Ang sabi mo doon ng angel sa mga shepherd, huwag kayong matakot, may dala kaming good news. Ano yung good news? Yung hatid o magiging epekto ng dadalhin na good
news dyan, ang ibig sabihin niyan, euangelizo. Ang euangelizo, define ko na kanina, ang ibig sabihin nun, to announce good news. Who is this angel? Yung angel na mensahero ng Diyos ay walang iba kundi si Angel Gabriel. Doon pa lang sa pangalan ng angel, ano ibig sabihin ng angel? Ang ibig sabihin ng angel, message. Kaya, nasa gitna yung salitang angel ng evangelism. Kaya, to announce the message, the good news. Yan ay katumbas ng mabuting balita o tinatawag natin ebanghelyo sa Tagalog o gospel naman sa English. Therefore, evangelism is sharing or the preaching of the gospel. Hindi tayo lahat ay may gift ng preaching o pagtuturo. But I do believe all of us, dito na tayo magkakaroon ng common denominator, all of us is have a gift of sharing. Hindi ka marunong magkumanta, hindi ka marunong sumayaw, mag-preach, magturo, pero marunong ka namang mag-share. Yung mga nag-preach, marunong sila mag-share din. Pero hindi lahat ng nag-share ay marunong mag-teach, pero lahat po ay marunong mag-share. Kasi, you don't need to go to seminary, just to learn how to share. Hindi mo kailangan mag-seminary para matutulong mag-share. Believe me. Kahit sa tabi-tabi sa kanto, madaling mo maintindihan yan, matutunan kung paano mag-share. Kapag meron kang compassion, love, cares, you don't need to go to university, colleges, or mga sikat na eskwelahan para lamang matutong mag-share. In fact, maraming graduate sa mga magagara at sikat na paaralan pero they don't know how to share. Tama? Hindi sila marunong mag-share. Bakit? Kasi ang experience ng pag-share, pagbabahagi, pagsasabi, pagpapasa, mga kapatid, ay nanggagaling yan sa iyong relasyon sa Diyos. It begins with your connection to God. Diba? They are saying, you cannot give if you do not have. Ibig sabihin nun, if you have Jesus in your life, then there is no difficult. Hindi yan mahirap para ipasa mo sa iba kasi meron ka eh. Pero paano ka nga mo makakapagbigay ng pag-ibig, pagmamahal, pag-unawa? Paano ka nga mo makakapagbigay nun sa mga taong nangangailangan kung ikaw mismo hindi ka nakaranas? Tama po ba? Kung naranasan mo ang Panginoon, meron ng dahilan para mo maibigay yun, and that is sharing. Now, dito tayo na papasok. Why do we need to evangelize? I give you 3 steps. Practical step, but biblical, probably. How do we evangelize? Kasi yung tinuro ko ng Martes sa pastoral is the principles of evangelism. Ngayon is how do we evangelize? Yan na, dyan ang agad. Wala man lang suspense. Why do we need evangelize? To evangelize? Because it is a command. Utos talaga yun ng Panginoon. Utos talaga. Sabi ko na Matthew 28 yung binasa natin kanina. Nag-start tayo ng 18. But the verse goes to verse 19. Therefore, go and make. This go is a present participle. Ibig sabihin niya, go. Ibig sabihin, dire-diretso, tuloy-tuloy lang. Go. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng huminto, hindi ka pwedeng tumigil. Anytime, anywhere, any place, anyhow. Go and make disciples of all nations. Sino ang kinakausap ni Jesus dito? Ang mga alagad niya. But
disciple, diyan kayo nagkakamali. Ang tawag sa atin lahat sa Biblia ay disciples. Hindi kasi natin culture at ginagamit yung salitang disciples. Ang disciple is pamilyar yan sa mga Hudyo na kausap ni Jesus during the time of Jesus. Katulad po yan ng isang guro. Pag meron kang tinuturuan, kung ikaw ay teacher o rabbi ang tawag sa kanila, pag meron kang tinuturuan at yung tinuturuan mo ay tinutularan ka, sinusunod ka at tinutularan ka, at tawag doon, follower. Pero sa term nila, disciple. Pero sa secular term, ang tawag dyan is equivalent to the word apprentice. Ano ba ibig sabihin ng apprentice? Hindi mo ba? Bago nag-apply ka ng trabaho, tinanggap ka. Pagkatanggap sa iyo, ituturo sa iyo. Sisimulan ka, ipapasa sa iyo, ituturo sa iyo. Ang tawag doon, apprentice. Hanggang sa matutunan mo. So, ibig sabihin, ang pagiging disciple ay hindi pagiging missionary, pagiging preacher, o pagiging pastor, o pari. Ang ibig sabihin ng disciple is pangkalahatang tawag ng Panginoon sa mga sumusunod at tinutularan siya. We are His disciples. And because we are the follower, the learner, imitating our teacher, our master, mga kapatid, the command is, go. Bakit kaya sinabi ng Panginoon na go? Bakit niya sinabing humayo kayo? Alam niyo ba kung bakit sinabi ng Diyos na humayo kayo? Kasi nais ng Diyos na maraming makakilala sa Kanya. Ang panahon, ang oras, napakaiksi. Imagine, kung walang taong sumunod doon sa command na yun. Let's say, if there is no, kung walang sumunod doon sa command na yun. Kung wala yun, mga kapatid, imagine, kung wala yun, is, palagay ko wala rin tayo dito. We are the result and the product of others na sumunod sa sinabi ni Jesus na go. Ako, very thankful ako sa Panginoon. Very grateful ako. Hindi tayo makikita-kita dito sa Macau at hindi ako makakapag-share sa inyo ng mabuting balita kung walang sumunod sa salita ni Jesus na go. Hindi ako makakakay. Kaya, ang laki ng pasasalamat ko dahil yung taong sumunod sa utos ni Jesus na go, kaya ako nandito. You are the product, the result of people who obey the command, go! Ang buhay kailangan laging go. Pag ang buhay huminto, patay. Kailangan dapat go. Kahit anong mangyari, go. Nabigo ka sa pag-ibig, go. Tinanggal ka sa trabaho, go. Napansin ninyo, ganyan yan eh. Bumagsak ka sa negosyo, go. Yan ang ibig sabihin yan, mga kapatid. Nagkasakit ka, go. Iniwan ka ng asawa, go. Ganyan ang ibig sabihin yan, mga kapatid. Hindi po completed at makakabuti sa isang Kristiyano ang stagnant at nababalahaw o nalulugmok. Satan, he always wants us to stop and be thrown, malubog ka. But Jesus does not want us to stop and be thrown. He says to us, go. The moment you stop and be discouraged and hopeless
sabi ni Satan, ay salamat, tumalab sa kanya ang aking plano. Kita ninyo? Sa sandaling nagpapatuloy ka kahit maraming problema at pagsubok, sabi ni Satan, paano ko ba pahihintuin ito? Paano ko ba patitigilin ito? Hindi humihinto sa sabi, kakakwento, kakabalita, sa kakasharing ng kabutihan ng ginawa ng Diyos sa atin. Ang isa sa pinipigilan ng demonyo sa atin, magpatotoo. O sabi ng demonyo, huwag magpapatotoo yan, huwag magpapatotoo. Yan, pinipigilan ka ng demonyo. Kaya tuloy, yung blessing at pagpapala ng Panginoon, hindi naririnig ng iba. Diba? Kung iba nga, kung magkwento at maglaglag ng kanilang mga chismis sa buhay, gano'n na lang. Yung pa kaya kwento mo, kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa iyo. Amen? Nowhere in the New Testament na command for a sinners o sa makasalanan na pumunta sa church, pumunta sa simbahan. Walang gano'n eh. Pero maraming utos sa Biblia, sa New Testament, that you take the gospel to the sinners. Dalhin mo, i-share mo, ikwento mo, sabihin mo, ibalita mo ang mabuting balita sa naliligaw. Pero walang utos ang Panginoon yung kasalanan mo ay pumunta kayo sa simbahan. Gano'n. Wala tayong mababasa ng gano'n. Bakit? Kasi bago yun makapunta sa simbahan, sa isang gawain ng Panginoon, kailangan ng Panginoon ng instrumento na susunod sa salitang go. Amen? Yes, this is the purpose of man. God wants you to be His instrument. When you respond to the word, the command of Jesus, go, you are now become His instrument. Huwag niyong gamitin na ang buhay na natitira sa mundo ito. Huwag mo natin gamitin saan? Sa mga walang kwentang bagay. Gamitin natin ang buhay natin para sa Panginoon. Amen? Did you remember? How will they know if no one tells them? Paano nga ba nila malalaman kung walang magsasabi? Sige nga. How will they know if no one tells them kung wala? At higit na sa lahat, how will they know if no one? How can they experience if there is no one to teach them? Paano nila mararanasan kung walang magtuturo? Isipin niyo yung dalawang yan. Paano malalaman kung walang magsasabi? At paano mararanasan kung walang magtuturo? Ang buhay dapat pinapasa-pasa. Amen? Pinapasa. Para katulad sa kultura natin, kailangan ipasa ng ipasa. Kasi kung hindi natin ipapasa, hindi lalago ang isang bansa, hindi uunlad ang buhay ng tao. Habang ipinapasa natin sa mga sumusunod ng mga henerasyon, lalo lang kung maganda yung ipinapasa natin, mga kapatid. Bilisin. Kapag masama ang ipinapasa at itinuturo at sinasabi, yun din ang nagiging buhay ng mga taong pinagpapasa. Halimbawa sa atin, gusto nyo bang maputol ang ayaw ninyo sa background ng pamilya ninyo? Gusto nyo putulin yun? Magsimula kang magpasa ng mga tama at mabuti. Ano yung ayaw natin na kinaugalingan ng ating mga pamilya, mga lolo, lola, na minamana ng ating mga kamag-anak na walang nababago? Bakit? Kasi kung ano ang sinasabi at itinuturo, yun ang kanilang ipinapasa at ipinamamana. If you want to change the root of your family, the background of your family, kung hindi ka masaya, hindi ka kontento, hindi ka panatag, simulan mo ituro, ipasa, i-share, ibahagi. Galing ako sa pangit na pamilya, hindi maganda.
pamilyang pinanggalingan. And that is the purpose, mga kapatid. Amen po ba? Now, this is the purpose of Jesus' command to go. Mga kapatid, sabi ng Mark 5, verse 18 to 20, may pinagaling si Jesus na inaalihan ng demonyo. Itong taong ito na inaalihan ng demonyo ay nakatira sa libingan. Sa libingan siya nakatira. Araw-araw, sumisigaw siya, tumatakbo at kumisan sinusugatan niya, ginigilitan niya ang kanyang sarili. Alam niyo kung bakit doon na siya sa sementeryo tumira? Sapagkat hindi na siya kayang kontrolin ng barangay. Hindi na rin siya kayang kontrolin at supilin ng kanyang mga mahal sa buhay, pati ng kanyang mga kaibigan. What a miserable life of this man. He lost his family, he lost his friends, and he lost his mind. Kaya doon siya sa sementeryo. At nang dumating si Jesus, sa lugar niya, to make the story short, sinorkat ko na lang ito, nang dumating siya sa lugar niya, pinalaya siya ni Jesus. Nang pinalaya siya ni Jesus, pinagaling siya, pinalaya siya ni Jesus, nakita ng maraming tao kung paano siya lumaya. Nagulat sila ngayon. Lumaya yung lalaki. Dahil sa paglaya ng lalaki, pinaalis kasi ni Jesus yung demonyo na isang legion. Pag sinabi kong legion sa Roman soldier, it composed of 6,000 men. Imagine, yung demonyo nakapasok sa katawan niya, 6,000. Meron palang ganun. Kaya pala ng tao yung 6,000 na demonyo. Yung iba dyan, ang alam ko, 10 naman demonyo. Pero pumunta doon sa mga baboy. Yung mga baboy, nagtakbuhan papunta sa lawang na lunod. Ang hindi nakatanggap, yung barangay na yun, sabi nila, malulugi ang negosyo namin dito ng baboyan dahil kay Jesus. Gusto nilang paalisin si Jesus. Nang aalis na si Jesus, kasi hindi nila tanggap, accept, yung deliverance at magbabagong buhay ng isang lalaking hinahulihan ng demonyo. Di aalis na lang si Jesus kasi pinapalayas siya. Eh palibasa, delivered na siya, matino na siya, magaling na siya. Sabi niya, Lord, pwede ba sama mo na? Ayoko dito kasi sira ako dito, hindi ako tanggap dito. Alam naman nila yung background ko. Pwede, sama na lang ako sa iyo pag-alis mo. Ang sabi ng verse 19, umuwi ka sa iyong tahanan, umuwi ka sa iyong mga kaibigan, umuwi ka sa iyong bayan, bumalik ka sa iyong barangay at sabihin mo kung gaano kadakila kabuti ang ginawa ng Diyos sa iyo. Yes! Hallelujah! And that is evangelism. Tapos magpe-pray ka. Nang binago ka ng Panginoon, nang pinagpala ka, nang niligtas ka, nang bless ka ng Panginoon, maraming maiinggit sa iyo ngayon, ipe-persecute ka. Hindi ka ngayon makakomportable at sasabihin mo, Lord, kung pwede alisin mo dito sa palengke, napakaraming mga maglubukas ng taraya dito. Alisin mo ko Panginoon dito sa city. Alisin niyo po ko dito sa barangay. Alisin niyo po ko dito sa barangay namin. Napakaraming mga marites dito. Wala na silang kapansin. Kundi purong mali. Alisin. Hindi ka alisin ng Diyos. Bakit? Ang iniisip mo, yung para sa iyo. Ang Diyos, pag ikaw ay binigtas, binago, pinagpala, ilalagay ka ng Diyos sa kalooban niya kahit na yung pinaglalagyan mo, mahirap, maraming pag-uusap, pag-trials, maraming persecution. Bakit? Kasi gagamitin ka ng Panginoon para sa ibang tao na hindi siya kilala. Ano pipiliin mo? Pipiliin mo ang iyong comfort o pipiliin mo ang utos ng Panginoon na go? Hindi siya pinayagan eh. Basa niyo pa ba? So the man went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus had done for him. Hindi siya pinayagan ni Jesus. Sorry ha. Oo, piniligtas kita, binago kita, pero ang purpose kasi niya para sabihin mo, i-announce mo, i-share mo. Mga kapatid, how will they know if no one tells them? How will they experience if no one teach them? Yan po ang ibig sabihin niya. Oh, mga kapatid,
He wants us to say the same. He wants us to say the same. Nadoble lang ha. Galing kasi ng kamay ko. The same for others. Sa sandaling baguhin ka at pagpalain ka ng Panginoon, nais ng Diyos na sabihin mo rin ng katulad ng Panginoon kung paano na sinasabi sa atin. Para naman sa iba. Ang sukatan, mga kapatid, if we, bakit na doble? Evangelism is a sign of love, our love for Jesus. Sabi natin, tanong, example, mahal mo ba talaga ang Panginoon? Yes, yes. Kung mahal mo ang Panginoon, ang isa sa palatandaan ng pagmamahal sa Panginoon is, if you love me, obey my commands. Yan ang gates eh. Yan ang sign. Kahit sino sa atin, pag tinanong, mahal mo ba ang Diyos? Mahal mo ba ang Panginoon? Yes. Kung mahal mo siya, yan ang sabi ng John 14 verse 16. If you love me, obey my commands. Anong commands? Go! Go! Noong unang assign ko sa Hong Kong, 1996. During the time of 1996, ang daming gawain. Napakaraming dumadalo sa gawain ko. Isang gawain araw ng Sunday, umaabot ng 8,000. Imagine, 8,000 Manila ako. For the first time in my life, na ma-assign, first time na unang assignment ko sa International Hong Kong 1996, nagtutok ako sa mga tao, almost 8,000. During 1996, ganun kadami mga kapatid. Anong ibig sabihin po nun? Nung mga panahon na yun, talagang napaka-effective naman ang pag-spread ng good news. Ang pinagtataka ko, ang cellphone pa nun yung wala pang camera, wala pang Facebook nun, wala pang Friendster, etc. Yung ipad-ipad lang ng gano'n. Ang pinakasikat pa nga nun, yung 3210, ang pinakamaliit na. Tapos 3310, magmula doon sa kultura ng yellow, hanggang papalaki-laki. Ang pinagtataka natin, kung kailan nandito na lahat ng technologies, napakabilis ng communication, pero napakabagal naman ng pag-spread ng good news. Alam niyo kung bakit? Kasi mali ang paggamit eh. Kaya kung kayo po ay nandito sa ating generation, you have to take the advantages. You have to take the chance and opportunity. Bakit? Huwag mo i-focus yung mga bagay na hindi nakakapagbigay ng encouragement. Huwag yung mga hatred, sama ng loob ninyo, mga frustration, disappointments ninyo, huwag niyong imamay din. Kasi si Satan natutuwa. Dapat ang yan ninyo good news. Kaya sinasabi ko sa inyo, may trials, may sakit, may sufferings, na day off, iniwan ng asawa, go! Go for the good news. Why? Because life is short. Pangalawa, mga kapatid, why do we need evangelism? To evangelize, pangalawa, so that man does not perish. Upang ang tao ay hindi mapahamak. Mga kapatid, ang buhay natin sa mundong ito, our life does not just end here on earth. Sabi ng John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. I-analyze natin ang logic niya. Pinadala niya ang kanyang buntong na anak upang ang sino mang manalig ay hindi mapahamak to perish. Ibig sabihin, pag nanalig ka, hindi ka mapapahamak. Baliktarin ko, kung hindi ka naman mananalig, mapapahamak ka. Parang ganun ang logic nun eh. Kung manalig ka, you will not perish. Kapag hindi ka nanalig kay Jesus, mapapahamak ka. Why we need to evangelize? Because so that man does not perish, but have
3:16. Should not perish. Nakakita na ba kayo ng mga truck, mini truck, na may nakalagay, perishable goods do not delay? Nung bata ako, pag laging dumadaan yan sa highway, sa kalsada, pag nakikita ko, lagi akong nag-curious. Ano kaya yan? Perishable goods do not delay. Ang ibig sabihin ng perishable goods, mga produkto, pagkain na good for the day, na kailangan ma-distribute, maitinda, maibili, at ma-consume. Kasi, pag yun po ay nagkaroon ng aksidente o nasira yung truck, yung van, o na-traffic, at hindi nakarating ng maaga doon sa pagdidistributan mga kapatid at mga bibili, tatapon na lang po yun kasi perishable goods do not delay. Sa media, binibigay niya sila ng access ng mga perishable goods. Parang ambulance yan eh. Ambulance do not delay. Kaya alam, wala naman nakalagay sa ambulance do not delay. Ano na yun? Given na yun eh, di ba? Pero perishable, parang ganun din eh. Now, what does it mean? Ang buhay natin parang perishable. Bakit? Tingnan ninyo. At the age of 25 to 30, nagbo-blooming ka pa niyan. Amen? Kumikinang-kinang ka pa. Ang kintab ng skin mo. Ang ganda ng hair mo. Makintab-kintab pa. Pero pag umangat ka na ng 50 to 60, malapit na, nangangamoy-ngamoy na. Ang ibig sabihin na, bakit? Perishable eh. Ganun ang nangyayari. Kahit anong tapal mo, pahit, haglas, unas, hindi mo talaga matatago yun eh. Diba? Talagang lalabas at lalabas mga kapatid. Ewan ko, di ba? Napapanood ko naman yan sa mga reels, sa Facebook, di ba? Nung bata pa, lahat ang pinagbibili natin, mga perfume, mga cosmetics, pagtungtong mo ng sitenta, ipekaset oil, yung mga eucalyptus oil. Ano yan ang mga binibili ko? Bakit? Kasi pinag-tsatsagaan mo na ma-prevent yung perishable. Ang gustong sabihin ng John 3:16, there is a future damnation that are coming to us when we do not believe. This is the second why we do evangelize, because so that man does not perish. Ang buhay natin ay dinisenyo ng Diyos sa eternity. Our life does not just end here on earth. Believe me. Sabi ni Diana Rose, kilala niyo si Diana Rose? Kung hindi niyo kilala si Diana Rose, si Rose na lang. Sabi ni Diana Rose, do you know where you're going? Do you realize that this life is showing you where are you going to? Do you know? Eh, ang buhay natin, hindi lamang po nag-e-end dito. Akala nyo, ang ending ng buhay natin sa sementeryo? Hindi po. Ang buhay natin, yung physical lang natin, ang mag-e-end dito. Sabi ng Panginoon sa Genesis chapter 3, dahil galing ka sa alabo, you came from the dust, you return to dust. Pero we are created not only physical being, we are God's created as spiritual being. Kaya sabi ni Jesus, ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay. Hindi lang tayo pang physically. Kaya kita dito kahit ang dami-dami mong pera, trabaho, alahas, damit, gadgets. Pero tingnan nyo, bakit nakakaramdam ka pa rin ng lungkot, emptiness, kakulangan, nakakaramdam ka pa rin ng hopelessness? Bakit? Maaring busog ka lang physically dahil sa mga material aspect. Pero paano naman yung spiritual being? Okay, sabi ni Jesus, man does not live by bread alone, but every words that comes from the mouth of God. Ibig sabihin, may pangalawa ka palang appetite. Ang appetite natin, dalawa, isang pang physical, isang pang spiritual. Yung pagkain ng
spiritual, hindi mo kailangan ng gadget, hindi mo kailangan ng blouse, ng sapatos, ng cosmetics, ng food supplements, hindi mo kailangan ng magagarang alahas. Hindi yun ang kailangan mo. Ang kailangan ng iyong kaluluwa, ng iyong espiritu ay walang iba kundi yung mensahe, yung salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay sa iyo. Yan ang breakthrough. Pag busog na malusog ka sa salita ng Diyos, sa spiritual being mo, kaya mo nang talunin ang problema sa physical. Pero kung busog na busog ka lang sa physical, gutom na gutom ka sa spiritual, tatalunin ka ng problema. Why people overcome trials? Not because of money, but because they are satisfied and filled spiritually. Sabi ng Ecclesiastes 3, verse 11. Ano sabi diyan? Yet God has made everything beautiful for its own time. Ginagawa daw ng Diyos na mahina, mabuti, maganda sa kanyang panahon. May panahon ng Diyos. May panahon ng pagsilang. Mayroon din panahon ng kamatayan. Panahon lang yan. Kaya huwag kayong masisiraan ng buo. Panahon lang. Ha? Ano karugtong niya? Kung ang Diyos pala ang gumagawa ng lahat ng bagay na gumaganda, pinapaganda niya ayon sa mga panahon. Pag hindi pa panahon, hindi pa maganda. Kaya tingnan niyo, yung mga prutas, pilitin natin pahinugin sa kaliburo, tapos kinain mo. Tuwa-tuwa ka, nahinog naman, pero hindi mo mapilyo sa hiwa ng kanyang pagkahinog. Pero kapag hug talaga yung prutas, na nakaproseso ayon sa kanyang oras at araw at panahon. Naku, ang sarap lasapin ng tamis ng prutas. Ganon din sa pag-ibig. Kapag ang pag-ibig pinilit mo, pinikot mo, sinatgal mo, hindi masarap ang lasa. Pero kahit abutin ka ng 50 anyos, tapos dumating yung panahon na yun, huwag ka na magtanong, Lord, ba't naman ganun kung kailan ako kulubot, saka mo naman ako binigay ng asawa? Bakit nung ang sigla-sigla ko, bakit hindi mo itinapat sa akin itong guwapong ito? Di ba? Huwag ka mag-isip ng ganun. Bakit? May iba, nagmadali, nagmaaga, ano nangyari? Nasira, nagkahiwalay. Yung iba naman, hindi nagmadali, hinintay nila yung panahon ng Diyos dahil He made everything beautiful in its time. O kahit 50 sila, ang saya-saya nila, walang iwanan, may forever pa. Ang sabi niyan, He has planted eternity in the human heart. Life does not end here. God prepares eternity. Itong nakakalungkot, ang dami niyong pinag-aralan, ang dami niyong sinuportahan, ang dami niyong mga tinulungan at binili ng mga gamit, ang dami niyong invest, ang dami niyong binili, ang dami niyong nagawa. Ang ganda, di ba? Pero pagdating ng panahon, kanino pupunta? Ito ang nakakalungkot. Ang dami mong iniwan, binili. Bumili ka ng lupa, bumili ka ng bahay. Kanino mo iniwan? Yung pinag-iwanan mo, bawa sa anak, pinamano mo sa anak mo. Eh yung anak mo, nakapangasawa. Nakapangasawa sila ng hindi mabuting asawa. Di ano nangyari? Di sila naman nagmana, hindi yung anak mo. Napakasaklap ng buhay. Pinagpaguran mo, pinagtiisan mo, pinagpawisan mo, tapos iiwanan mo, iba na makikinabang. Kung pwede nga lang bitbitin yan sa eternity, papagyan mo. Kaso hindi talaga eh. Tanggapin na lang natin, ha? Para hindi kayo masiraan ng loob, tanggapin ninyo ng lahat ng pinagpawisan, pinagpaguran ninyo, ay iwan lang sa iba. Kaya, nasabi nyo na. Huwag kayong maging KJ. Huwag nyo naman ubusin. Ito nakakapakahirap sa mga OFW. Inubus ko kasi. Kaya pag uwi nyo sa atin, nakanganga kayo, baka kayong kawawa. Pinaganda nyo yung iba, pinasaya nyo yung iba, tapos sarili nyo, hindi nyo mapasaya. Sarap yung barutan.
ba lang makikinabang? Mas maganda bang pakinabangan nyo na kaysa ibang makinabang? Totoo ba sinasabi ko? Amen. I-encourage ko kayo. Life is short. Diba? Nakapagpabigay ka nga sa mga pamangkin ko, mga kapatid ko, nakapagpariban sila. Sarili mo, hindi mo mapariban. So, baka naman. Diba? Nabihisan mo mga kapatid mo. Mga pamangkin mo, nabihisan mo. Sarili mo, hindi mo mabihisan. Mga kapatid, baguhin natin ang mentality. Gamitin lahat. Pasayahin ang buhay. Minimize pain, but maximize happiness. Kasi sandali lang yun eh. Baka bukas hindi mo na yung matikman. Magsisisi ka. Amen. Palakpakan natin. Anong sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 9? The Lord is not slow in keeping His promise. Hindi daw po mabagal ang Diyos sa kanyang mga pinapangako at katulad ng nauunawaan ng iba, pagkaalam ng iba sa halip. He is patient with you. Ang Diyos daw ay ang napakatyaga sa atin, not wanting you, not wanting anyone to perish. This is why we do evangelize, because kung ang Panginoon ayaw niya na mapahamak ka, nagtitiis siya, nagtsatsaga siya, kasi ayaw niya maimpyerno tayo, mapahamak tayo. Ganon din ang ibig sabihin dito, mga kapatid. Napakatsaga ng Diyos. Kaya sa pag-evangelize, samahan ng tsaga. Hindi nagre-response, hindi sumasagot, hindi ka pinapansin, binabaliwala ka, huwag kang manghinawa. Magtsaga ka. Bakit? Ang Diyos na nagtsaga eh. Kaya tanungin mo, katabi mo, ilang taon siya pinagtsagaan ng Diyos. Diba? At kung titingnan natin, hanggang ngayon, pinagtsagaan pa rin. Kung ang Diyos nagtsatsaga sa mga kasamahan natin, dapat marunong pa rin magtsaga. Amen. Ang challenge ni Paul, the challenge of Paul, sabi ni Paul, challenge niya sa atin, making the most of every opportunity because the days are gawin daw natin ang lahat ng bawat pagkakataon dahil ang mga araw ay masama. No wonder why, kung bakit naman problema tayo sa mga asawa, sa mga anak, pamangkin, at mga kasamahan natin. Bakit? Influence of evil eh. The days are full of evil. Ganyan ang nangyayari ngayon, kaya samantalahin na natin. Dapat maging rapist tayo. Rapist, ibig sabihin sinasamantala. Nananamantala, ano nakinig ko sa iyo. Ako sa iyo. Biglang tumalon yung utak niyo sa kalawa. Diba? Ang daming nananamantala ngayon. Napakaraming scammers. Ang mga scammers, mga opportunists, nananamantala sila. Ang trend ngayon, ang kalakaran ng mundo ngayon, makahanap lang ng maliit na space, pagkakataon o oras, sandali, araw, panahon, sasamantalahin nila because the days are full of them. That's why, anong encourage ni Pablo? Make every opportunity. Pagkakataon mo na yan eh. Kung sila, sinasamantala nila ang bawat pagkakataon para makagawa ng panloloko, hindi lalo na ikaw, ang gagawin mo mabuti, samantalahin mo rin gumawa ng mabuti. Dahil baka bukas ang kalawan siya makagawa ng mabuti. Anong pinakamabuting gawin? Siyempre, ikwento, sabihin ang Panginoon sa iba. Bakit? Pag namatay yun, panumpay ko kwento. Nasa mababaw mo siya, sasabihin mo, panamahal ka ni Lord, alam mo. Wala nang sayo-sayo yun. Hindi mo naman pwedeng tumayo ka dyan, umatin ka muna ng anniversary. Hindi mo na, bakit? Wala ka ng opportunity, wala ka ng chance. As long as you have the opportunity, do it. Gawin mo na. Parang yung sinasabi ko lang kanina mga kapatid, habang may pagkakataon, let
time and the generation. Sabi ng Jude, si St. Jude chapter 1 verse 23, save others by snatching them out of the fire. Anong ibig sabihin ni St. Jude dito? Iligtas daw natin yung iba, agawin natin sila saan sa fire. Ang ibig sabihin ng fire dyan, yung judgment or impyerno. Bago sila makarating sa impyerno, unahan mo na, agawin mo na. Now, hindi lahat nag-i-evangelize natin ay tatanggap. Believe me, hindi lahat. Hindi man sila tumanggap, hindi man sila nanalig at naniwala, wala ka ng pananagutan. Bakit? Sinabi mo na. Diba? Kung minsan, sabi nila, action speaks louder than words. May mga tao kasi hindi nila kayang sabihin. Hindi mo nga kayang sabihin, pero nakikita nila sa karakter mo sa kilos mo, sa ginagawa mo. Nangungusap ang action, mga kapatid. May mga taong ang musay magsalita, pero palpak sa gawa. Oo, may mga tao hindi mahusay sa salita, pero nakikita sa gawa. Di ba, may mga taong ganito Wala lang po, pag nakikita kita, hanggang ang loob ko sa'yo pag nakikita kita. Pero naman mga tao, alam mo pag nakikita kita, puwisit. Alam niyo kung bakit? Kasi nakikita yung action. Action speaks louder than words. Sagipin daw natin, kunin natin hanggang kaya natin. Kung hindi man natin masagip at marinig, at least, nasabi mo sa kanya. Alam niyo, ang problema niyo ay pareho rin sa problema ko sa mga loved ones. Bakit? Nung the other day, tumawag ang kapatid ko na may problema sa nanay ko kasi sinugod sa ospital sa emergency at may sakit. Nung ang nanay ko kasi, mahilig po mag-inom. At ang paborito niya inumin, MP. Ang dami kong sinabi sa nanay ko na tigilan na kasi hindi na kayo bata. Dadating ang panahon. Mararamdaman nila. At dumating na nga. Hindi naman ako nagkulang sa kakasabi. Ngayon kasi iba na ma-advise din. Sabi ng kapatid ko, ano sasabihin mo kay mama? Ano sasabihin mo kay mama? Andito siya kayo, video call. Alam niyo, sinabi ko sa nanay ko, sabi ko, ma, uminom kayo ng MP para bumalik kayo. Joke lang. Mga kapatid, tandaan niyo po, para hindi po kayo ma-disappoint, ma-discourage at mawalan ng pag-asa, huwag niyong ilagay sa inyong pagkocontrol yung mga taong gusto niyong mabago. Our duty is to say and to tell. That is your duty. To say or to tell. Hindi mo na duty ang mabago sila. Trabaho ng Diyos ang magpabago at trabaho mo lang magsabi. Pag inilagay mo sa balikat mo yung trabaho ng Diyos, masisiraan ka na lang. Madi-discourage ka. Nagagawa mo ng trabaho ng Diyos. Let's say, sabihin natin, ikaw ang dahilan, kaya nagbago siya. Ang mangyayari tuloy, yung pagbabago na yun, hindi genuine. Pag wala ka na, babalik mo siya. Dahil ito ang dahilan kung bakit siya nagbago Pero kapag ang Diyos ang dahilan kung bakit siya nagbago, kahit wala ka na, itutuloy-tuloy na yun. And the last one, abulin ko mga kapatid, why we need evangelize pangalawa so that the others can experience blessings. One of the vocabulary of the Christian life is bless and blessing. Kaya alam mo, bless and blessing. Uy, ang dami mong blessing. Mga kapatid, may nagpala ako. Mga kapatid, may blessing ako. Ang ganda mga kapatid. Pero alam niyo po ba, hindi tayo binibless ng Diyos para sa atin lang. That's the reality. If God wants us to be blessed, ang reason po yun ay hindi lang para sa atin. Bakit nga ba may
Sabi po ng James 1:25, but whoever looks intently into the perfect law, ang sino mang masino o matyaga o masidhing, tumitingin, hinahanap ang kautusan, ang dalisay na kautusan na nagbibigay ng kalayaan. Tama? Yung salita ng Diyos, yung kautusan ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kalayaan. And continues in it, at pinagpapatuloy ito. Ibig sabihin, hindi niya na pinakinggan at tinanggap, kundi pinagpapatuloy, ina-apply ang ibig sabihin nun. And continues in it, not forgetting what they heard, but doing it, they will be blessed. Hallelujah. Sila po ay pinagpapala. Why God bless us? He bless us. That's the purpose. Why do we need to evangelize? So that others can experience blessing. Gusto ng Diyos maranasan din nila eh. Mga kapatid, evangelizers have a good faith. Meron pa yan? Uy, hindi. Bumalik. Pindutin mo. Ang mga nagpapahayag, nagsasabi, nagpapakita, saan na lang yun? Nagpapakita, mga kapatid, ng papahayag ng mabuting balita, sabi ng Romans 10:15. Romans 10:15, and how can anyone preach? How can anyone share unless they are sent? They are all. As it is written, how beautiful. Wala na. Romans 10:15, paano daw makarinig, paano daw maisusuko, paano daw makapag-share, makapagbahagi kung hindi naman siya tinawag ng Panginoon at pinili. How beautiful are the feet of those who bring good news. Napaka-ganda daw pagmasdan yung naghahati, nagdadala ng mabuting balita. Mga kapatid, tingnan niyo po ang inyong mga paa. Ang Diyos natutuwa daw sa mga may paa na naghahatid ng mabuting balita. Imagine, hindi mo kailangan bumili ng mamahaling sandalyas, sapatos para gumanda ang iyong paa. Kapag ikaw po ay naghahatid ng mabuting balita at natutuwa ang Diyos sa iyo, meron ang magandang paa. Nulit ko, yung gusto mag-share, sulat mo niya yung pangalan ng Diyos sa pangasiin at lumapit sa akin ang maglulunod ko. And then, aga-agahan po ninyo, dahil last meeting natin ito ngayon bago tayo magpunta sa anniversary. Gumawa na kayo ng 7 prayer requests sa papel para pagdating doon sa gawa ng anniversary, hindi na po kayo magsusulat para yung akala. And at the same time, huwag niyong kalimutan magsama ng malalapit sa buhay niyo. Hanggat maaari para pagpalahin sila ng Panginoon. Amen? Dakilang Ama, aming Diyos, pagpalahin po lahat ng aming prayers ngayong hapon. Salamat po sa mabuting balita, salamat po sa inyong salita, salamat, Panginoon, natagpuan mo kami at kami po ay nakakilala sa inyo. Salamat sa magulo at madilim at pangit na kahulugan ng aming buhay noon ay binigyan nyo ng liwanag, ng kahalagahan at kagandahan. That's why you said in Romans 10:15, how beautiful are the feet who brings good news. Salamat po, Panginoon. This good news, salamat ang itong nagbigay ng blessing sa buhay namin. Gusto namin pasalamatan yung mga taong ginamit niyo sa amin kung bakit namin kayo nakilala. Yung mga taong nagmalasakit at mahal sa amin kung bakit namin kayo nakilala. Higit pa ito sa kayamanan ng Panginoon. Ang lahat ng
aming prayers ngayon, ang aming mga dala, prayer requests, ang aming mga pagbanyo, tuwing langis, i-bless po ninyo, Panginoon, gamitin instrumento para sa amin at sa ibang tao. At i-bless niyo rin po ang aming employer, ang aming trabaho, pati ang aming kalusugan, upang lalo pa kaming maging effective, mag-excel, Panginoon, sa aming trabaho habang nandito kami sa bansang ito. At pagpalain niyo po ang 30th anniversary this coming Sunday, Panginoon, dalangin po namin, ibuhos po ninyo ang masaganang biyaya at pagpapala sa lahat ng makadadalo, sa lahat ng magpupuri, magpapasalamat at maglilingkod sa inyo. Ibuhos po ninyo ang lahat ng biyaya at pagpapala sa lahat ng mga nangangailangan sa inyo, Panginoon. At ngayon pa man, sama-sama namin kiniklaim, pinapahayag, sinisigaw ang tagumpay sa ngalan ni Jesus. In Jesus' name, and in the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen and Amen. Tayo po ay magsalmo sa ngalan ng